Ah, dito tayo sa Jeremiah chapter 3. Ang pamagat po ng aking mensahe ay Your pastor is a gift from God. Yan. Yan po yung ating mensahe. Dito tayo sa Jeremiah chapter 3, verse 15. Gusto ko pong basahin po natin ng sabay-sabay. Kung nandyan na po kayo, ay basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. Verse 15, ready, begin. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan. Tayo po yumuko at tayo po yung manalangin. O Diyos namin na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong luklukan ng iyong biyaya. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na muli niyo kaming dinala sa iyong tahanan upang ikaw ay sambahin, dakilang Diyos. Panginoon, walang ibang makita at maluwalhati sa aming pong kalagitnaan kundi kayo lamang po, Ama. Itago mo kami, dakilang Diyos, sa iyong likuran upang kayo lamang po ang siyang mahayag sa umagang ito. At ang mga salita mo na nais mong ibigay sa amin, hiniling ko po, O Banal na Espiritu, na kayo ang siyang gumabay sa bawat isa, maging sa lahat po ng mga nanonood sa aming live streaming. I pray, Lord, na kami yung patnubayan at mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Sino man po sa aming kalagitnaan ang hindi pa po ligtas, kausapin niyo po, kayo pong mag-convict sa kanyang puso, Panginoon. Kilalanin po niya si Kristo na kanyang personal na tagapagligtas. Pagpalain po niyo ang bawat isa sa amin at ganoon din po ang gawain sa kuya po, pagpalain niyo po, O God. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. You may be seated. Your pastor is a gift from God. Kayo ba'y naniniwala na yan ay katotohanan? Ayon po sa ating binasa, sabi ng Bible, and I will give you pastors according to mine heart. Yan po ay maliwanag na sabi po ng banal na kasulatan, yung salitang, I will give, that's a gift. Amen? Kaya kayo po, dito sa Temple Bible Baptist Church, you are so blessed because kayo po ay binigyan ng Panginoon ng pastor. Imagine, kung ang church ay walang pastor. Tulad po ng isang pamilya na walang tatay. Di ba, malungkot? Hindi po normal. Amen? Amen? So, mapalad po kayo mga kapatid because binigyan po kayo ng Panginoon, ng pastor, na magpapalakas sa inyo pong spiritual na buhay. Amen? Pastor, na hindi lang magpapalakas ng inyong buhay, kundi tutulungan kayo na kayo ay mag-grow into maturity. Amen? Hindi lamang ho yan, kundi pastor na siyang mag-i-encourage po sa inyo, na magpatuloy, na maglingkod, na mahalin ng Diyos sa inyong buhay. Pastor, na hindi lamang kayo encourage, kundi pakakainin kayo ng salita ng Panginoon. Amen? Pastor na mananalangin po sa inyo, nagagabay sa inyo, mag-instruct sa inyo, na gawin ang kalooban ng Diyos. At pastor na magsasabi sa inyo ng pawang katotohanan mula sa salita po ng Panginoon. Amen? Ganyan po kayo kapalad, mga kapatid, sapagkat hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Binigyan kayo ng pastor na magmamahal sa inyo, who will take care of you. So you are so blessed, mga kapatid. Amen? Mapalad po kayo. Alam niyo po, nung nakaranas po ang gawain sa kuya po ng matinding pagsubok sa aming church, ang church po ay talagang matindi po ang pinagdaanan. Hanggang sa dumating sa punto na nangailangan po ang church ng pastor. Sa kuya po.
And di ko po akalain na ako yung tawagin po ng Panginoon sa kuya po. Alam niyo, maganda na po ang aking buhay. Dahil sa inyo pong kaalaman, dati po akong OFW. 6 years po akong nagtrabaho sa ibang bansa. Kaya hindi ko maisip na, hindi ko plinano, mga kapatid, na magpastor actually. Basta ang gusto ko lang po ay maging alalay lang ng pastor o nasa likod lang ako ng pastor na sumusuporta. Maganda na po ang kita ko nung araw. Nung ako'y nasa ibang bansa, halos kumikita po ako ng 3,000 dolyares. Buwan-buwan. Nung ako'y nasa ibang bansa. Dumating po sa punto na ang church po namin ay nangangailangan po ng pastor. At sabi ko, let us mag-pray tayo. May nag-approach sa akin, we are praying for you. Ikaw yung napupusuan ng church na magpatuloy sa inumpisahan ni Pastor Raon, Eli Raon. Sabi ko, hindi. Maganda na itong buhay ko. Ayaw ko pong magpastor, sabi ko sa kanila. Sige, basta mag-pray na lang kayo, sabi ko. At yung nga, nag-pray ang church hanggang sa ako'y tumatanggi. Ang misis ko, tumatanggi. Yung mga anak ko, gusto nila na ako'y magpastor. Pero ako ayaw ko, actually. Nung una, ayaw ko po, mga kapatid. Kasi ayaw kong iwanan yung trabaho ko eh. Maganda po ang kita. Ang swelduhan, maganda. Pero iba po talaga pag tumawag po ang Panginoon. Amen? Iba po pag ang Panginoon ang nagbigay ng bigat sa iyong puso. Mahirap pong tumanggi, mga kapatid. Kaya dumating po sa punto na ako ay nagpakumbaba sa Panginoon. Umiyak po sa Panginoon. Sabi ko, kasi hindi ko na kaya yung bigat na nararamdaman ko, mga kapatid. That time. Hanggang sa sumuko po ako sa Panginoon at nagsuko po ako ng buhay para paglingkuran ang Diyos sa aking buhay, kasama ng aking asawa at aking mga anak. And truly, i-bless po ng Panginoon ang church pag nagtalaga po ang Panginoon ng pastor. Amen? Kasi malungkot po ang church. Hindi po maging normal ang takbo ng buhay ng church pag wala pong pastor. Kaya nga dito, mga kapatid, sa church, sa Temple Bible Baptist Church, nung nawala po si Pastor Mercado, hindi po nagkamali ang Panginoon kung sino yung kanyang tatawagin at sino yung itatalaga niya dito bilang pastor. Amen? At salamat sa Diyos sapagkat hindi ho nagkamali ang Panginoon. Na italaga si Pastor Emerson Cruz na inyong pastor dito ngayon. Amen? Kaya mapalad po kayo, mga kapatid, sapagkat merong nag-aalaga sa inyo, merong nagpapakain sa inyo, may tumutulong sa inyo, mayroong nagmamahal sa inyo, mga kapatid. Now, dito sa Hebrews chapter 13, I would like you to open your Bible once again in Hebrews chapter 13, verse 1, o verse 7, I should say. Sabi po ng Biblia, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. There are 3 thoughts in this verse that I would like to point out this morning. Dahil kayo ay pinagpala ng Diyos sa pagbigay niya sa inyo ng pastor. 3 bagay po na bigyan po natin ng pansin sa talatang ito.
kung paano po ninyo tratuhin ang regalo ng Diyos sa inyo. At yan po ang inyo pong pastor, Pastor Emerson Cruz. So, una sa lahat na makikita po natin dito mga kapatid, dito sa talata nating binasa, yung salita pong remember. Remember them which have the rule over you. Ano pong ibig sabihin ng remember? Ang ibig sabihin po ng salitang remember is to be mindful of. To be mindful of, meaning being thoughtful. Yan. Dito, makikita na nyo dito mga kapatid kong minamahal. Temple Bible Baptist Church. To be mindful, meaning you have to show consideration for the needs of your pastor. Amen? Yan pong ibig sabihin ng to remember them, sabi ng Bible. Being mindful of Him. Being thoughtful of Him. Amen? Well, don't get me wrong mga kapatid. I'm not trying to lift up your pastor. Wala pong ibang maitaas po dito. Given na po yan ang Diyos. Amen? Pero dahil siya po ang itinilaga ng Diyos na inyo pong pastor dito sa Temple Bible Baptist Church, ay tinitignan po natin ngayong umaga kung ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating gawin sa ibinigay sa inyo na regalo. At ang sabi nga po ng Biblia, remember them, meaning to be mindful of Him. Showing consideration. This is a call for God's church or God's people to be considerate to your pastor. Amen? Number one na inyong kukonsider dyan ay yung kanyang oras. Be considerate, be considerate of his time. Amen? Give him time for his family. Amen? Hindi nyo dapat hindi dapat tinatanggal po yan. Yung time po niya sa kanyang asawa, kay ma'am, sa kanya po mga anak. Okay? Give him time for his family. Kaya kung meron po silang family outing, hayaan nyo lang po sila, mga kapatid. Amen? Kung meron po silang family bonding, hayaan nyo lang sila. Huwag nyo pong i-criticize yun. Amen? Amen po ba? Give him time for his family. Considerate of his time. And then give him time for prayer. Mahalaga po yan. Na maging considerate po tayo sa kanyang oras, sa kanyang pananalangin, at sa kanya pong pag-aaral ng salita po ng Diyos. Okay? And also, na inyong i-consider mga kapatid, you need to take time to speak a word of encouragement to him. Yan. Alam nyo, ito yung kumisan ay nakakaligtaan ng church, ng mga members. You know, your pastor, we as pastors, we are not Superman. Kung ano yung nararamdaman ninyo, ganun din po, nakakaramdam din po kami ng ganun. Kung kayo nasasaktan din po kami. Di ba? Kung kayo nadidiscourage din po kami. Mapalad nga po kayo sapagkat through the preaching of the Word of God, kayo na-encourage through His visitation, pag kayo binibisita, you are being encouraged. Amen? You were encouraged kayo, na-encourage, napapalakas po kayo. Pero yung sa mga pastor, sa amin po ng mga pastor, umisan wala pong pupunta sa amin para tapikin man lang yung balikat namin. Pastor, magpatuloy lang po kayo, pinapanalangin namin kayo. Did you do that already to your pastor? Kung nakikita niyo siya na nalulungkot, meron ba kayong time na puntahan man lamang siya, Pastor? Huwag kayong malungkot. Nandito lang po kami. Sa likod nyo. Pinapanalangin namin kayo, Pastor. Take time. Take time. Have time to speak a word.
of encouragement. So that is being thoughtful. Amen? Yan ang ibig sabihin ng remember them, not only to be mindful of or being thoughtful. Number 2 is to think of and feel for a person. Anong ibig sabihin yan? Yung salitang feel for a person, meaning have compassion on him. Not only be considerate of his time, of his family, but also have compassion on him. Amen? Ano ibig sabihin yan? Take care of him and his family. Church, you are so blessed because God has given you a pastor to take care for you. Amen? Spiritually. Hello? You're so blessed. But remember that you have also a responsibility to your pastor. And that is to take care for him and for his family. Amen? Hello? O kasi inaalagaan niya kayo spiritually, then you need also to take care. Alagaan din niyo siya. Alam niyo, mga kapatid, sa church sa Kuya po, nagpapasalamat po ako mga kapatid dahil kahit na hindi po ako ang nag-umpisa ng gawain sa Kuya po, of course, ang nag-umpisa po doon ay si Pastor Eli Raon. Marahil iba dito, kilalang-kilala niyo po si Pastor Eli. Pastor ko po siya. Hindi po nawala sa akin yung respeto ko po kay Pastor. Ano po? Hanggang ngayon, tinatawag ko pa rin siyang pastor. Tinutuloy ko lang po, mga kapatid kong minamahal, kung ano yung naumpisahan ni Pastor sa Kuya po. And nagpapasalamat ako sapagkat hindi po naging pabaya ang mga membro sa Kuya po, sa kanilang pastor. Inaalagaan po nila kami doon. Sa kabila na hindi ako ang nag-umpisa ng gawain doon, tinutuloy ko lang po yung gawain sa Kuya po. Binigyan po nila ako pina-insured po nila ako. Sila pong nagbabayad ng insurance ko. Hindi ako nag-umpisa doon Si Pastor Eli ang nag-umpisa doon. Ano po? Weekly, meron po akong love gift. Bigay po ng church. Na hindi ako nakakahawak. Si Mrs. po nakakahawak. Parehas kami ni Pastor. Meron po akong gas allowance. Ano po? At yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. And I believe that you are old enough, you are matured enough to do that more to your pastor. Amen? Take care of him. That's to remember. Sabi ng Biblia, remember them means have compassion on him. Take care of him. Supply his needs. Yung ginagawa ng Kuya po sa akin, mas kayang-kaya niyo pang higitan yan. Amen? Kayang-kaya niyo pong higitan yan. Ano sabi po dito sa 1 Timothy chapter 5? Please, again, tingnan po natin ang sinasabi po ng Bible. At pag ito ay sinasabi ng Biblia, mga kapatid, bigyan po natin ito ng halaga. At isapamuhay po natin. Sabi rito sa 1 Timothy chapter 5, verse 17, the Bible says, let the elders that rule well be counted worthy. Listen, that's what the Bible says. Let the elders, who is the elder of the church? None other than the pastor. Amen? That rule well be counted worthy of double honor. Take note that word. Double. Double. Ano po bang ibig sabihin yan? Doble. Amen? Dobleng
respeto o dobling honor. Sabi niya diyan, double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Amen? Give him double honor. At ano pong ibig sabihin nitong double honor na ito, mga kapatid? Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, not only honor or respect him because he's your pastor, but you are responsible for his financial need. Financial pong tinutukoy ho niyan yung double honor. Hindi lang respeto sa kanyang position as your pastor, as a man of God, but financially, you are responsible for him. Amen? Amen po ba? Kaya mga kapatid ko minamahal, binibless po kayo ng Diyos para i-bless nyo rin si pastor. Yan ang katotohanan niyan. Di ba kayo, nabibless kayo ng salita ng Diyos, napapatatag kayo, napapabuti ang inyong buhay, napapaganda ang inyong relasyon sa inyong pamilya. Tama? Amen? Maraming mga kapatan dito, imbisa na sila ay mapapariwara na, pero nung sila ay nakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, sa pangangaral ni pastor, ay nabago ang kanyang pananaw sa buhay. Di ba? Marami dito, marahil isang pamilya na imbisa na magkakagulo na, pero dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa pangaral ng salita ng Diyos, nabuo ang pamilya. Di ba? Yan ay napakagandang pagpapala na inyong natatanggap. Amen? Then sabi ng Bible, give him the double honor. So take care of him. Yan pong ibig sabihin ng remember them. Be mindful of him. Not only be mindful of him, feel for a person. To think and feel for a person, meaning have compassion on him. And then, another meaning of remember them means to make mention of. To make mention of. Meaning, this is a call for the church to lift up the man of God in prayer. Amen? Amen po ba? My question is, are you praying for your pastor? Always include him in your prayer. Always mention him in your prayer. Every time you go to God in prayer, mention him in your prayer. Amen? Amen po ba? Oh. Sabi ho dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1. Please, again. Buksan niyo pong yung Biblia sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 1, the Bible says, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Pastors needs prayer. Your pastor need your prayer. We are not Superman. Ano po? Kung kayo ay nangangailangan ng prayer, ang pastor din po nangangailangan ng panalangin, mga kapatid. Panalangin po ng church, panalangin po ng bawat isa ng mga mananampalataya sa kanilang pastor. Kasi ho, ang dyablo, ang isa sa number one, listen very carefully, ang number one na inaatake ng church, inaatake ng dyablo sa church ay walang iba kundi ang pastor. Kung kayo ay tinutokso ng dyablo, doble po yan sa pastor. Bakit? Kasi alam niya na pag nasira si pastor, devastated po ang church. Tama? Oo. Kaya kailangan po ng panalangin para po sa pastor na siya ay maging matatag, na siya ay maging matibay ang kanyang pananampalataya, na hindi siya bumagsak sa tukso ng dyablo. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sad to say that there are many pastors who fall. Hindi ho yan pinagdiriwang. Amen? Every time na nakakabalita po ako na may pastor na ganito. Nakakalungkot. Diba? Nakakalungkot. Doble po ang temptasyon sa pastor.
sa pamilya ng pastor. Ay mga kapatid kong minamahal, be committed na ipanalangin po ang inyong pastor lagi. Kahit na hindi nyo siya gusto, panalangin nyo siya, magugustuhan nyo siya. Kahit na natitisod kayo kumisan sa pangangaral po niya ng salita ng Diyos dahil napakasakit, napakamatindi, umaapoy. Just pray. Amen? Amen? Panalangin nyo lang, mga kapatid, si pastor. Pray for him. Mention him always in your prayer. That's to remember. Yan ay sabi ng Panginoon, remember them which have the rule over you. Hebrews chapter 13, again, balik tayo dun sa ating text. Hebrews chapter 13, verse 18. Ano pong sabi po ng banal na kasulatan? Pray for us. Amen? Pray for us that for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. Manalangin po na ng pastor ay manatiling matatag ang kanyang moral. Maganda ang kanyang moral character. Amen? Amen po ba? Oo. Marami pong temptasyon na ginagawa ng diablo sa pastor, mga kapatid. Nandyan ang pera, nandyan ang babae, nandyan po ang alok ng sanlibutan. Marami po, kaya kailangan po, lagi natin siyang i-mention sa ating panalangin. Especially sa mga men of this church. Pray for your pastor. Amen? As he preaches the word of God, habang narito ho siya, mga kapatid, sa puso nyo dyan, nakaupo, nananalangin kayo, Lord, tulungan nyo po ang aming pastor. Amen? Pag siya po ay naimbitahan, sama nyo siya sa panalangin, mga kapatid, na siya ingatan ng Panginoon. Ilayo siya sa disgrasya. Amen? Gamitin siya ng Diyos sa pagpapalo sa church na kanyang ministeryuhan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang may bahay, panalangin nyo po. Ang kanyang mga anak, ipanalangin nyo sila lagi, mga kapatid. That is to remember them, the Bible says. Amen? Remember them. Number 2, na makikita natin dito na mahalaga na tignan po natin. Number 1 is to remember them. Number 2, which have the rule over you. Okay? Which have the rule over you. Yan po ay tumutukoy sa kanyang position. He is over you. You are not over to your pastor. Amen? Sa church, mga kapatid, wala pong ibang itinalaga ng Diyos na magli-lead sa church. Walang iba kundi ang pastor. Hindi po deacon, board of deacons, no. You are under the leadership of the pastor. Amen? Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Remember them which have the rule over you. Of course, sa church, wala pong ibang head yan kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya pong kinikilala natin na head of the church. Amen? Pero meron po siyang itinalaga sa church na magli-lead. At yan po ang inyo pong pastor. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. Amen? Amen? Ang sabi niya dyan, know them. Kilala niyo po ba si pastor? Ano po yung totoo niyang pangalan? Kung anong kanyang palayaw? Kilala niyo po ba siya? Alam niyo po ba kung ano ang
ikinalulungkot niya? Alam niyo po ba yon? Siyempre, isa sa ikinalulungkot niyan ay yung wala ka. Na tuwing siya ay tatayo dito at hindi kanya makita. Dapat alam niyo yon. Amen? Ba, malulungkot si pastor pag wala ako sa church, pag samba. Dapat nandun ako. Amen? O kaya, kung hindi ka naman pwede dito, di sa live streaming, magparamdam ka naman. Amen? Amen? Kahit na mag-amen ka lang doon, na mag-comment, para alam ni pastor na nandun ka, masaya siya. Amen? Dapat alam nyo kung ano yung bagay na kinalulungkot po niya. Yung ikaw ay mag-backslide, yung ikaw ay tumigil na maglingkod sa Diyos. Yan ang ikinalulungkot ng pastor. Amen? Know them, the Bible says. At dapat alam din po ninyo kung ano yung ikinasisiyaho niya. Amen? Mamayang hapon dyan po yung ating minsay. Lubin po ng Panginoon. Fulfill ye the joy of your pastor. Pero mamaya po yun. Amen? Know them, the Bible says. Know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. So, ano pong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Dito sa verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Because He is the one, siya yung itinalaga ng Diyos dito sa church na ito, Temple Bible Baptist Church, para i-lead kayo sa Panginoon, sa tama, sa kalooban ng Diyos, sa pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Ano sabi ng Biblia? Esteem them very highly. That's what the Bible says. Amen? Esteem them very highly means to be held in the highest regard. Obey them. Sabi nun sa Hebrews, again, sa Hebrews chapter 13. Ano po? Obey them, sa verse 17, obey them that have the rule over you. Dapat tayong sumunod sapagkat siya yung lingkod ng Diyos. Sumunod tayo sapagkat ipinapangaral po niya ang salita ng Diyos sa atin. Amen? Hindi salita ng tao ang kanyang ipinapangaral, kundi ang salita ng Diyos. Kaya dapat tayong sumunod. Ano man ang position natin dito, mga kapatid, kung ikaw man ay merong mataas sa position because ikaw ay nakapag-aral sa kolehiyo, nakapagtapos ka, maganda ang iyong position sa labas, He is still over you. Amen? He is over you, the Bible says. You have to obey. Obey them. Huwag tayong magrebelde. Amen? Sa pastor, huwag. Kawawa ka, kapatid, pag ikaw ay nagrebelde sa pastor. Kawawa ka, kapatid. Hindi magiging mabuti para sa iyo kapag ikaw ay nag-disobey o hindi ka nagpasakop. Kaya sumunod ho dyan, hindi lamang obey them, kundi, ano sabi niya? And submit yourselves. Amen? Submit. Pasakop. Alam mo ba kung ano ang humadlang bakit hindi ka makasunod? Hindi mo kaya magpasakop? Because of pride. Tama? Dahil po sa pride. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, pasakop tayo. Sumunod tayo sa pastor. Siya yung leader eh. Lagi tayo dapat nasa kanyang likuran. Amen? Sumusunod sa kanya. Kaya kung ano yung ipinapangaral niya sa atin, sa inyo mga kapatid, mula sa salita ng Diyos, ay pakinggan ninyong mabuti. Makinig kayong mabuti, mga kapatid, sapagkat yan ay salita ng Panginoon. Galing po yan sa Panginoon at sundin po natin. Amen? At alam natin, pag tayo sumusunod, pag tayo ay nagpapasakop, mga kapatid,
Ino-honor po yan ng Panginoon. Amen? Oo, ino-honor po yan ng Diyos. Pero pag ikaw ay suwail, ikaw ay rebelde, nako, magagalit po ang Panginoon dyan, nagagalit po ang Diyos dyan, wala pong pagpapala po dyan. Kaya mga kapatid kong minamahal, tanggapin niyo po yung realidad na walang ibang itinalagang leader sa church na ito, kundi ang inyong pastor. Amen? At iisa lang po yan. Hindi pwedeng maging dalawa o maging tatlo. Alam niyo, pag naging dalawa na po yan, katulad sa isang tao, pag yan ay pinanganak, naging dalawang ulo, hindi na po normal yan. Amen? Pero na ba? O kahit sa hayop, hindi na po normal na maging dalawa, kaya isa lang ulo eh. Amen? Sa church, ganun din po, hindi pwedeng dalawang pastor o tatlong pastor. Isa lang po. Oh. Ngayon, kung gusto mo pastor, magpa-send out ka. Amen? Amen? Lumabas ka at magpastor ka. Ganun lang po yun, mga kapatid. So, obey them. Know them. Submit yourselves to them. Because they are over you. Amen? Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls. I know, isa sa napakagandang gawain ng pastor ay yung ipanalangin ng bawat membro. Can you imagine that? He is praying for you, each one of you. Can you imagine? Tulog na kayo, si pastor nananalangin pa para sa inyo. Panalangin ko, Panginoon, si kapatid, ganito, si sister. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Kayo po, ng mga young people, he is praying, your pastor is praying for you, na kayo makatapos, na kayo makagraduate, makapaghanap ng trabaho, bigyan kayo ng Diyos ng trabaho, pagpalain kayo ng Diyos. Yan ang panalangin ng pastor sa inyo. Amen? Bawat isa sa inyo, pinapanalangin niya. But he watch for your souls, the Bible says, as they must give account. Alam niyo kasi, bawat pastor, magbibigay sulit po yan sa Panginoon. That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Mamayang hapon na lang po yan. Amen? Alright, so, number 1, sabi niya dyan, remember them. And then number 2, it's have the rule over you. And then number 3, mga kapatid, sabi niya dyan, whose faith follow. Amen? Whose faith follow. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? Meaning yan, emulate Him. Gayahin nyo siya. Follow Him as He follow Christ. Amen? You know, this is not a call for the church to scrutinize your pastor. No. This is not a call for the church to criticize your pastor o tignan yung mga mali ni pastor. No. Alam nyo, meron din po kami mga pagkakamali. Si pastor, meron din po siyang mga kahinaan. Amen? Sabi ko, hindi nga kami perfecto eh. Pero tignan nyo, mga kapatid, kung ano yung pwede po nating gayahin. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 16. Ano po ang sabi po ng banal na kasulatan? Verse 16. Wherefore I beseech you, be ye followers of me. 1 Corinthians 11, verse 1. Be ye followers of me, even as I also am of Christ. Philippians chapter 3, verse 17. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have as for an ensample.
Ang titingnan po ninyo, mga kapatid, hindi yung mga mali. Kung meron kayong nakikitang mali, isama nyo yan sa prayer. Lord, tulungan nyo po yung pastor namin na sana ma-overcome po niya yan. Amen? At huwag yun ang sundan po ninyo. Ang tignan po nyo yung lalim ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Amen? Yung lalim ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yan ang tignan po ninyo, mga kapatid. Na pwede nyong gayahin. Amen? Yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Yan po ang inyong gayahin, mga kapatid. Yung kanyang lakad sa Panginoon, ang kanyang pamumuhay sa Panginoon, yung kanyang katapatan sa Panginoon, yung kanyang pamumuhay na tapat sa Diyos, yan po yung inyong gayahin. Yan po yung sundan po ninyo, mga kapatid. Amen? Whose faith follows, the Bible says. Yung kanyang burden sa gawain po ng Panginoon. Alright? You know, your pastor is worthy to be followed. Amen? Karapat-dapat po siya, mga kapatid, na sundan po nyo. Emulate him. Emulate his love for the Lord. His faithfulness to the Lord. His commitment for the Lord. In the work of the Lord. Gawin po nating halimbawa at sundan po natin yan. Let his life serve as an example for your own walk with the Lord. Amen? Yan po yung sabi po ng Bible na whose faith follows. Kaya dapat nasa likod lang po kayo ni Pastor. Sumusunod sa kanya. Amen? At ibibless po kayo dyan ng Panginoon. Balang araw kayo ay marahil iba sa mga men dito, mayroong panawagan na magpastor. Let his life be an example. Amen? Emulate him. Yung sacrifices na kanyang ginagawa sa gawain ng Diyos, yan ang mga magagandang gayahin po natin, mga kapatid. Amen? Whose faith follows, the Bible says. Kaya mga kapatid minamahal, ito pong mga bagay-bagay na ito na nabanggit natin mula sa Hebrews chapter 13 verse 7. Ito yung bagay na dapat ninyong tandaan. Na ipagpatuloy po ninyo na yung magandang pagtrato sa inyong pong pastor bilang regalo ng Diyos sa inyo. Maralang iba dito, ginagawa nyo na yan. Nagagawa nyo na po. Ipagpatuloy niyo lang. Amen? Pagpatuloy lang nyo, mga kapatid. Sana wag mahinto. Wag mahinto. Church, God has honored you greatly. He has given you a pastor. He has given you a man of God. He has given you someone who will pray for you, who will love you, and who will tell you the truth, and who will carry you in His heart, and who will serve you faithfully. Ito yung mga ginagawa po ng pastor sa inyo. You are so much blessed. Amen? But do not forget your responsibility to remember your pastor who is over you and follow the example na kanyang ipinapakita po sa inyo. Amen? Tayong lahat tumayo, mga kapatid. Tayo po yumuko at manalangin. O Diyos namin na dakila, purihin ka, Ama. At pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon. Dahil binigyan niyo po ang church na ito ng pastor. Sa katayuan po ni Pastor Emerson Cruz. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay.
na kanyang isinuko, Panginoon, para gamitin mo para sa iyong kalwalhatian. Salamat din po sa church na ito, Lord, na iyong pinagpala. Panginoon, sa mga salita mo na naipahayag ngayong umagang ito, nawa ito ay naging pagpapala po sa bawat membro sa church na ito. At ito'y maging gabay po nila, Panginoon. At may isa pamuhay po nila, dakilang Diyos. Lord, kayo na po ang siyang bahalang kumilos sa puso ng bawat isa na narito. I-convict niyo po sila, Panginoon. Sana po ay sila'y tumugon sa inyo pong mga salita. Panginoon, sa inyo lamang po ang papuri, sa inyo ang kaluwalhatian. Ito po aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.